Cooling System Technology and Maintenance and Best Practice, no other than Mr. Eric C. Pontilla. A round of applause, please. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. At inuuna ko na, this is my first time to speak sa harap ng maraming tao kagaya nyo. So, pagpasensyahan nyo ako kung medyo mabubulol ako paminsan-minsan kasi hindi ako sanay humarap sa maraming tao pero sanay akong humarap sa iba't ibang klaseng aircon. So kahit 1,000 aircon ang iharap nyo sa akin, walang problema. Okay? Pwedeng mag-request. Papalipatin ko sana kayo dito sa gitna para mas pogi ako doon sa camera. Para hindi ako nakabaling sa inyo. Nandun ang camera kasi. Maraming salamat ulit kay Doc Gomez at saka sa teacher ko, si Sir Gary de los Reyes. In-invite nila ako para maging speaker dito. So salamat sa inyong oras at sa inyong pagtsatsaga. Inuunahan ko na kayo. Parang pagtitiis nyo to eh. Okay, my topic is about air quality and cooling system technology, maintenance, and best practices. So, since air conditioning ako, graduate ako dito sa university na to. I think kami yung first batch na nag-graduate dito pero hindi pa yata university yon, polytechnic. So next slide, ipaliwanag na lang natin muna. Anong mga course nyo dito? Lahat kayo electrical. So pagdating ng panahon siguro iba sa inyo magiging professional sa company, yung iba naman kung magugustuhan mag-negosyo, maaaring maging matulad sa akin na nahihirapan kahit gabi na. So, kanya-kanya tayong patutunguhan pagdating ng panahon. Kaya, as much as possible, hanggang nasa eskwelahan pa kayo, pag-aralan nyo na ang kaya nyong pag-aralan. Ibinibigay sa inyo yung mga basic principles, fundamentals of knowledge, theories. So, alamin nyo, para pagdating nyo pagdating ng panahon na magtatrabaho kayo, meron kayong baon, may maipagmamalaki kayo. At importante yon kasi mahirap magpaanga-anga kapag nasa company ka na. Kapag paanga-anga ka, hindi ka mapapansin ng mga supervisor mo. So, dapat mag-focus lang kayo kung saan kayo palagi matututo. Kasi magiging baon nyo yan kapag may sarili na kayong pamilya, especially. May sarili na kayong binubuhay. Ngayon, yung mga magulang nyo, siya pa yung bumubuhay sa inyo, so bigyan nyo rin ng magandang return, kumbaga. Kasi ang sakripisyo nila, ang focus nila, nasa mga anak na. Nasa kagaya nyo na nag-aaral. So, ayun. In terms of my career path, ayan, pakilala muna uli ako. Ako si Eric Pontilla. Graduate ako dito nung year 2000 yata. Yan. Pasensya na. Pero after kasi ng high school ko, hindi kaagad ako nakapag-college. So nagkargador muna ako. Sinong may alam sa inyo ng pagkakargador?
ng nakaranas kayong magbuhat. Pero itong binubuhat ko, iba. Coco lumber. Kaya mabigat. Kumbaga, nabatak ako sa pagkakarga ng mabibigat na bagay. Danas ko yung pagiging tricycle driver all over San Pablo. Kaya habang nag-aaral ako, gigising ako ng madaling araw, babiyahe ako, then after kong makabiyahe hanggang 7 or 8, babalik ako ng bahay sa Santa Elena, taga Santa Elena kasi ako. Maliligo, then pupunta naman sa school para umattend kay Sir Gary, sa mga teacher na ina-idol ko. Yan. Medyo mahirap ang buhay namin, kaya kailangang pagsabayin yung pag-aaral at saka paghahanap buhay. Ayun, doon ako medyo nasanay ng panahon. Kaya kahit anong struggle, nakakaya, tingin ko. Then, nung medyo natuto na ako, since ang course ko ay refrigeration, air conditioning, habang nag-aaral pa lang ako, sinisimulan ko na yung pagbili ko ng ng kakailanganin ko in future. Kasi medyo advanced ako mag-isip nung panahon yon. Kahit hindi pa ako maalam, since naghahanap buhay naman ako, nagse-save ako pa uti-uti, then inuuti ko ng mga tools na kakailanganin ko in future. Kasi sa isip ko, yung pinapag-aralan ko at hindi ko nagagawa, maaring makalimutan at hindi pa ako gagaling. Kaya uti-uti, habang nag-aaral ako, bumibili na ako ng gamit. Yan, mga screwdriver, mga gauge manifold, suplete. Ang suplete kong sinasabi, digas pa dati. Wala pa yung mga nabibili ngayon na map gas. So, digasolina pa yung gamit nun dati. Kaya habang nagtra-tricycle ako, nakakapag-sideline ako minsan ng installation ng aircon, repair ng refrigerator, kahit anong trouble, gumagawa ako. Kahit nag-aaral pa lang ako. Kaya medyo sa akin si Sir Gary. Nababalitaan nyo dati yung nakakapag-sideline na kagad ako kahit estudyante pa lang. Since bihira naman ang mga tanggap ng rep at aircon, dinagdagan ko yung knowledge ko. Nagpipintura, nagwe-welding, para mas madagdagan yung kaalaman. Kasi since nasa technical field, nilubos ko na, kumbaga. Natanggap ako ng washing machine, basta mga sa bahay, electrical sa bahay, yan. Para mas maging bihasa, hindi nakakalimutan ang pinag-aaralan. Kaya sa inyo, pwede bang magtanong, mga electrical kayo, di ba? Sino sa inyo ang bumibili na ng sarili niyang tools? Sino sa inyo may multi-tester na sa bahay? Anong pangalan mo, sir? Sir Raymart. Ba't mo naisipang bumili ng tester? Bago po ako mag-college, nabusap po ako ng slot, kaya nakapagtrabaho po ako. Kaya Nakapagtrabaho ka na rin? Opo. Saan? Sa installation po ng FDAS. Fire alarm. FDAS. Yan. Very good kay sir. At least, nagagamit na kagad niya yung nalalaman niya, na i-apply na niya kagad yung ibang tsorya na
natututunan niya sa school. Bigyan natin ng isang magsiser sa pagsagot niya. Kasama ko pala yung aking anak dito. So, anak, ikaw na ang bahala. Mamaya na lang. Thank you. Salamat sa pagsagot. Medyo hindi ako nakontento sa ano ko dati. Pumasok ako sa conception carrier. Alam nyo ba 'yon? Ang conception carrier, manufacturer ng Condura, Kelvinator, carrier. Then si Midea, nando na rin sa conception Midea sa Kabuyaw. So, naging junior quality controller ako doon. In charge naman ako sa mga 7 critical station units ng fabrication ng aircon. So, kung may absent doon sa mga critical station na yon, ako ang humahalili. Kaya, kung ano yung kulang ng company, lagi akong nahuhugot, kumbaga. Pero assign talaga ako sa mga returned units. Nagbabalidate ng mga anong problema ng units. So, mas nakabisado ko ang troubleshooting. Then, after ko nun, since 4 years lang yung natapos kong course, pumasok uli ako ng industrial engineering naman sa LC. Tapos hindi ko naman napagpatuloy kasi kinapos na rin ang pera. Nag-abroad naman ako sa Iraq. Sumabak ako sa Iraq nung panahon ng gera. Kaya pagdating pa lang doon sa site, sumasalubong na yung putukan. Sabi ko, walang hiya. Dito yata ako matatapos. Kasi pagdating pa lang doon, papunta kami sa kampo, nakikita talaga namin pumupula yung yung bala sa kalawakan. Gabi na kami dumating doon eh. Kaya sabi ko, kung matatapos na ako doon, edi finish na. May mga point din na since war zone yun, halos 3 beses rin ako naka-encounter nung na bumagsak yung mortar, RPG, then kung anong pasabog ng Iraqi na bumabagsak do sa kampo. Awa naman ng Diyos, medyo nagkakaroon ng konting interval, hindi ako yung natsetsempuhan. Pero may mga namamatay na Pilipino doon nung panahon yun. Kung nabalitaan nyo si Angelo Mendoza, basta Mendoza, yung huling nadukot, yun. Yung panahong yun, na off na yung deployment ng Pilipino sa Iraq. Kaya nagkaroon ng ban. Medyo nagustuhan ako ng isang Amerikano. Nagtayo siya ng sariling business sa Texas. Kasi ang tawag sa kanila, expat. Sila namamahala through company, Halliburton. Mga contractor ng military base sa iba't ibang bansa. So, nagtayo siya ng sariling business, nagustuhan niya yung performance ko. In-invite niya ako na maging primera technician niya sa Iraq. Kaya nga lang, nung pag-uwi ko, nagkaroon naman ng Hurricane Katrina sa Texas. So, as in, yung lugar niya, devastated talaga. So, hindi na ako pinalad na makatuloy doon. Pero hanggang ngayon, may communication pa rin naman kami nung expat na yon. Pero hindi na ako interested kasi yung business niya, simula nung magkaroon ng Hurricane Katrina nung panahong yon, hindi na rin niya ipinagpatuloy. Kasi pensyonado naman siya ng malaking pera sa military.
Ayun, napalayo na tayo. So, back on, ano na tayo. Nung umuwi na ako ng Pilipinas, pumasok ako ng RCBC Plaza as aircon technician, electrical and maintenance nung 2005. Naging maintenance na ako doon and na-handle ko kung ano-anong equipment sa building. Pero may experience ako doon na hindi ko malimutan. Pwede bang i-share ko sa inyo? Kasi first day ko, maraming trouble akong nadatnan doon. So, since nung panahon yon ang baba lang ng sweldo, parang mahigit 500 lang yata o wala pa. Matakaw ako sa overtime. So, kahit baguhan ako, naghahanap ako ng extra income para masustain ko yung mga pangangailangan. Isa pa, nung panahon yon, buntis na ang asawa ko. So, kailangan kong maganda ng pera financially para maging stable yung kaming mag-asawa pa lang. Unang araw ko pa lang, nag-overtime ako, nakakuryente ako. Sino sa inyo nakakuryente na? Masarap. Kasi hindi pa ako talaga familiar sa area. Basta sinabi lang nung engineer sa akin, walang ilaw dito sa elevator lobby. Service vestibule ang tawag. So matagal na panahon daw yon na walang ilaw, pinahandle sa akin. Ako naman, since overtime nga, kinanako kagad kahit wala akong kasama. Ang nangyari, mataas ang voltahe, paghawa ko ng plies na in-issue sa akin, may balat pala. So, paghawa ko, tinanggal ko yung cover niya, nasa utility box. Paghawa ko ng plies, at nakahawak yung isa kong kamay, medyo mataas yun eh. Basta regular height, mga 2.8, ganun. Nung unang araw na yon na duty ko, bigla na akong nag-overtime, then wala naman akong kasama kasi walang mag-partner sa akin. So, porsigido akong gawin kasi sanay na naman ako sa electrical mag-handle kahit nung nasa abroad ako. Kaya lang, yung kaibahan dito sa RCBC, once na makakuryente ka, 240 volts na kagad. Yung in-issue sa akin na plies, may balat pala. So yun, nakakuryente ka agad ako nung pag-handle ko nung electrical. So muntik na ako mahulog. Inano ko na lang. Itinago ko na lang na ako na lang ang nakakalam. So ngayon ko lang i-share sa inyo para lang may masabi. Yan. Since electrical, so ang payo ko sa inyo, gumamit lagi kayo ng PPE. Basta mag-handle kayo ng kuryente, wear protective equipment, device, gloves, ganan. Then i-secure nyo yung gamit nyo kung wala bang balat para hindi kayo matulad sa akin. As in, muntik na talaga akong mahulog doon, buti na lang, biglang tumukod ang noo ko doon sa cable tray. So hindi ako nahulog sa baba. Sa pagkakataong yon, natutunan ko na kagad na maging maingat nung unang araw na yon. Next, sir. Pasensya na kayo sa introduction, ha? Then, after ng RCBC, lumipat ako ng IPC, subsidiary ng EPLDT. Naging supervisor ako doon, nag-handle ng cooling equipment, electrical, mga UPS, data cabling. So, kumbaga, ang course ko ay more on air conditioning, pero pagdating na sa field,
pwede mo na ma-handle ang iba't ibang equipment. Depende sa company na papasukin nyo. Kaya hanggat maaari, maging flexible kayo. Kung electrical kayo, hindi naman pagdating ng panahon talagang electrical na talagang magiging future nyo. Kasi depende pa rin yan sa agos ng panahon kumbaga. Meron sa inyong magiging tricycle driver din. Naku po, wag naman, di ba? Mas pahirap yata yun. Mas mahirap yun. Joke lang. Seryoso ko yun Sinong gustong maging supervisor kagad? Pagdating ng araw. Basta pag-graduate nyo, dapat alam nyo, baon nyo talaga yung mga knowledge para capable kayo sa pag-angat. Kasi ayan yung tinitingnan, yung sipag nyo, yung knowledge nyo, pag pinag-combine yan, ayan yung mga ladder nyo para umangat ng umangat. So dagdagan nyo lang ng dagdagan yung knowledge nyo, huwag kayong maging mapili sa trabaho o sa iniuutos sa inyo. Hanggat kaya nyo, sige lang, bigay nyo lang. Yan, nabanggit ko nga. Since data center yon, yung power, yung cooling, yung mga UPS, mga internet cabling, router, switches, kumbaga familiar na sa akin yan, yung mga yan. Mga STS, mga UPS, yan. Then, medyo maluwag na yung oras ko nung panahong 2013, nagsimula na ako sa pagsa-sideline. Doon din sa Makati. Kaya mapapansin nyo, yung 2013, nagsimula na yung Geran. Then, 2015 nung nasa hanggang 2015, 2018, nasa data center pa rin ako. So, nagpaalam na ako sa company na ipopokus ko na yung sariling company. Kasi, kumbaga, lumampas na yung income ko doon sa kinikita ko sa company. Nung unang paalam ko, hindi muna ako pinayagan. So, nagpalipas ng panahon, then, nung pangalawang resign ko, ayun, tinotoo ko na talaga. Nung una kasi, parang binigyan pa nila ako pala lalo ng mas mataas na sweldo. Nung panahon yon, nasa 45K na monthly or mahigit pa yung sinesweldo ko. Pero iniwan ko kasi mas flexible ang oras sa negosyo. Kaya mas pinili ko na yung negosyo. Kaya pagdating ng panahon, once kargado na kayo ng knowledge nyo, ang payo ko sa inyo, mag-build din kayo ng business. Okay, next sir. Thank you. Salamat sa pakikinig. Balik tayo sa topic. Baka lumampas. Introduction. Air quality plays an important role in human comfort and health. Bakit nabanggit dito sa sa air quality na importante yung sa tao, ang comfort and health? Hello. Air quality na sinasabi, yan naka-indicate dyan, human comfort and health. Ano po sir, sa akin naman po, kaya po importante yung air quality. As a Filipino po, na nakatira dito sa Pilipinas, na alam naman natin kung gaano po kainit, usong-uso po ang heat stroke. So, malaki po talaga yung ambag ng aircon po sa daily lives po natin, para rin po sa comfort and health po natin pag nasa bahay po tayo. Thank you. Ayan. So, importante talaga. Ang pinakauna, tayo as
tao, importanteng number one, kalusugan. Kaya pagdating sa mga health issues, safeties, medyo nag-ano talaga tayo, nagiging maingat. Kasi magkakasakit talaga tayo kapag hindi tayo komportable sa isang work environment natin, di ba? Cooling systems such as air conditioner, ventilation units help maintain indoor comfort. So, mapapansin nyo, lahat ng tao ngayon, hanap na aircon sa sobrang init ng panahon, di ba? Pero pagdating sa mga malalaking building, nakakasigurado ba kayo na na ang air quality sa loob ng building malinis? Hindi, di ba? Ayan. So, ayun yung natin, i-discuss natin more further sa mga susunod na slide. Kasi ako talaga, as experience ko as maintenance sa building, na witness ko talaga kung gaano kadumi yung quality ng hangin sa loob ng isang establishment, commercial, industrial, mga ganan. Then, understanding how this system affects air quality is essential for optimal performance and energy efficiency. Next, sir. Yan. Indoor air quality or IAQ. Indoor air quality refers to the condition of air within buildings that relates to the health and comfort occupants. Poor air quality can lead to respiratory problems, allergies, and decreased productivity. Major factors affecting IAQ include ventilation, humidity, airborne contaminants, and temperature. So, ayan nga, gaya yan ng magkakaroon tayo ng sakit kung hindi maganda ang quality ng hangin natin. So, ayun lang naman, yung mga affecting sa indoor quality, yung ventilation, nasa yan. Kung paano tayo, may exhaust system ba dito? Etong building na to, yan. Halimbawa, may biglang nagdala dito ng isang chemical, dala-dala. So, equip ba ang building para sa ventilations, pagpasok ng fresh air, di ba? So, importante yon, lalo sa mga maraming tao. Kailangan ng isang establishment, merong sapat na fresh air, ventilations, para just in case magkaroon ng problema, mas mabilis ma-wash out yung yung maituturing na air pollution sa loob ng isang room. Yung humidity, alam nyo ba kung anong humidity? Ayaw yung water content sa hangin, di ba? So, isa yan sa kinokontrol. Kasi kung, let's say sa data center, hindi pwedeng mataas ang humidity sa isang data center. Kasi ang magiging dahilan nun ay magkakaroon ng high static, magkakaroon ng spark. So, nagiging cause siya sa pagsabog ng LBS, high voltage switchgear, low voltage, o kaya even sa mga IT equipment, nakakasira yan. Pag hindi natin na-control ang humidity. Then airborne contaminants. Ano ba yung airborne contaminants? Mga solid particle na maliliit na nandyan pero hindi natin nakikita. Yung iba nakikita natin through by using ilaw, laser, halimbawa, ganyan. Sample ko kayo. Wala dito. Kasi kung madumi ang hangin, makikita mo dyan, lumalakad yung liwanag. So
hindi ganon kadumi ang hangin. Ayan, isa yun sa airborne contaminants. Yung temperature, kung mainit, di ba hindi komportable? Pag masyadong mataas ang temperature. Pag baba ng temperature, sobrang namang lamig, hindi rin komportable. So, kaya lagi nating hinahanap yung comfort of occupants. Hindi ibig sabihin na malamig, komportable ka na, di ba? So, ganun din sa ibang bansa. Kaya sa ibang bansa, yung mga may yelo, meron tinatawag na heat pumps. Yung air conditioning system natin na during summer, nagiging heat pumps naman siya pagdating ng winter. Yung mainit na condenser, papalit as evaporator kapag winter na. Next slide, sir. Ito yung isang building. So, indoor quality, air quality. Sa isang building, laging equip yan ng yung mga nabanggit ko kanina. Mga ventilations, air conditionings, fresh air, then yung cooling equipment niya, bago pumasok yung hangin, pinipilter yung mga airborne para hindi magkasakit ang mga tao. Kasi kapag pumasok ang excessive contaminants or airborne, makakaapekto sa isang tao, pwedeng magkasakit, maging masakit ang ulo, magkaroon ng sakit sa baga, ayan, masakit ang lalamunan, mata. And in long term, magkasakit sa ayun nga, respiratory disease. Kung hindi maagapan, hindi magkaroon ng control sa mga pumapasok na hangin sa inyong pinagtatrabahuhan. Kumbaga. Gaya sa isang syudad sa Makati, di ba? Mapapansin niyo yung doon, yung hangin, medyo maitim compare sa dito sa San Pablo, medyo maliwaliwanag pa. Pero pag pumunta kayo ng syudad talaga, ng Manila, mapapansin nyo kapag nandito kayo sa may Kalamba, yung surrounding na Manila, maitim talaga. So ayun yung air pollution. Alam nyo naman yun eh. Kaya yun yung isa sa binibigyan ng focus na mga related sa health organizations, kasi alam nila yung pagtaas ng antas ng mga nagkakasakit related doon. Kaya ini-improve yung mga quality ng hangin bago pumasok sa building. At ayan pa, yung mga cleaning products, gaya ng mga, sinong gumagamit ng Baygon sa bahay? Yung inaakala nyong pumepresko ang hangin, pero in a long term pala, nagbibigay pala ng sakit sa atin. Magkakaroon pala tayo ng sakit sa baga. Humihina pala yung ating respiratory lungs. Dahil sa mga ayan, kasama sa cleaning products. Tobacco. Sino naninigarilyo dito? May naninigarilyo ba sa inyo? Hanggat maaari, iwasan nyo na. Kasi hindi talaga maganda sa kalusugan ng sigarilyo. Kaya nga, sa mga tao ko, kapag may sakit ang tao ko na related sa paninigarilyo, inuunahan ko talaga, hindi kayo makakautang sa akin. Kasi ginusto nyo yan eh, di ba? Alam nyo magkakasakit kayo, yung pack niya ng sigarilyo, di ba panay nakakatakot na disease yung doon?
mga nakalagay doon. So, hanggat maaari, umiiwas kayo kasi hindi talaga kayo makakaligtas sa mga sakit na ganon kung sigarilyo talaga ang ano nyo, ang priority nyo. Okay, thank you. Next slide, sir. Baka lumabis ako. Anong oras na ba? Okay pa? Okay. Ito, yung nasa picture, isa sa project namin yan sa Zambales. So, yung particulate matter, affecting air quality, nabanggit ko na rin naman yan. Parang ikot-ikot lang talaga yan eh. So, yung particulate matter na 0.25 and PM10, parang mga ano yan, sumasama sa hangin, sa aircon natin, sa system ng air conditioning. So para maiwasan yung mga yan, gumagamit ng HEPA filters para masala niya yung mga contaminants airborne na nagbibigay ng problema, nagbibigay ng sakit sa tao, yan. Volatile organic compounds. Sa isang building kasi hindi maiiwasan gumamit ng mga chemical. So panglinis ng flooring, pangkaskas ng flooring, o kaya habang ginagawa pa lang yung isang establishment, let's say building yan, tenanted area, kumbaga. Alam niyo yung tenanted? Ang tenanted, let's say, meron kang isang building, multi-floor ka, then sa isang floor, different companies, or isang floor, iba't ibang company. So habang ginagawa pa lang yan, during construction, hindi maiiwasan ang mga alikabok. So in construction stage, dapat merong air filtration, yung cooling system. Let's say centralized yung aircon. Dapat ang mga building engineer, talaga yan. Kasama sa protocol nila yan, bago magtrabaho, may mga filters pre-filters na ikakabit bago pa umabot do sa filter mismo ng air conditioning units. Pag malalaking building, air handling units ang tawag. So, isa yon sa yung nabanggit kong HEPA filters at saka pre-filters. Yan, diyan pumapasok. Carbon dioxide. Alam nyo bang carbon dioxide? Familiar kayo? Okay. So, ayan yung pinoproduce ng mga sasakyan natin. Di ba? Ang tao, may carbon dioxide ba? Okay. Inaantok na kayo? Tapusin ko na. Yung humidity and temperature, nabanggit ko na rin yan sa kanina. So, isa yan sa kinokontrol para magkaroon ng air quality sa loob ng isang establishment. Airflow and ventilation, yon. Exhaust system, fresh air system. Ang isang building, para ma-maintain niya, kasi hindi pwedeng mawala ng fresh air system ang isang building. Kasi let's say ang building ay concealed, panay salamin, palibot. So walang papasok na hangin galing sa labas, di ba? So may mga fresh air intake yan sa roof deck or kaya sa mga ground floor na pinapapasok nila. So ayun yung sinasala muna bago pumasok sa building. Required yun. Kasi kung hindi mo lalagyan ng fresh air ang isang building, mahihilo ang mga tao, mangangahimatay kasi kulang sa fresh air intake. Pero since yung fresh air intake sa Manila, sa Makati, yan, hindi mo na maituturing na fresh air, di ba? Bakit?
Kasi nga, kalat yung carbon monoxide, carbon dioxide. So, hindi mo maituring na fresh air yung nasa labas na hangin. Kasi panay panay lason na. Maitib na nga di ba, nabanggit ko. Ayun yun. So, pero, kailangan ng fresh air talaga ang building. So, bago pumasok yung fresh air na yon, nilalagyan lagi ng filter. Then, weekly or every 2 weeks or monthly, yung iba, nililinisan para ma-maintain yung air quality. Next slide, sir. Sa air conditioning, ayan yan, different types, split type, window type, o centralized system. Pag sinabing centralized, malalaking unit na. Ito kasi floor mounted, di ba? Pero hindi pa siya may tuturing na centralized. Kasi pag sinabing centralized, isang aircon lang makakapag-distribute sa buong area o sa isang building ng few units lang. Ito, yung mga unitary pa rin ang tawag dyan, DX type. HVAC, yung evaporative coolers and heat pumps. Pamilyar kayo daw sa Iwata. Ito, meron pala rito. Yan, evaporative. So, mapapansin nyo, yung likod niyan, puno rin ng dumi. So, dapat mini-maintain din yan. Kasi isa yan sa nag-purify ng hangin dito sa room na to. So, hindi yan dapat hanggat nagana. Dapat may maintenance din. Kasi humihina ang performance kapag walang maintenance, kahit anong gamit. Ayong heat pumps, wala pa sa Pilipinas ng heat pumps. Kundi applicable lang yan sa may mga sa may mga nagyayelong lugar na during winter ginagamit nila. Smart energy efficient cooling technologies. Ayan, parang yung mga aircon na gumagamit ng mga solar power. Yung mga lumang aircon, non-inverters ang tawag, medyo matakaw sa kuryente, di ba? Kumbaga, ang ratio niya ng non-inverter at saka inverter, depende pa rin sa manufacturer. Kapag maganda kasi yung yung inverter nyo, almost 35% lang ng usage nung non-inverter yung consumption niya. So, paglabas talaga nitong mga latest cooling natin, cooling equipment, napakalaki talaga ng advantage pagdating sa power consumption. Okay, next sir. May tanong ba kayo? Alive pa. Anong oras na? Next, sir. Okay na yan. Ito yung heating, ventilating, air conditioning. Isang sample lang to para lang magkaroon kayo ng idea kasi mga electrical kayo. So, yun. May mga fresh air duct, return air, at saka itong area ng areas to be conditioned. Let's say, isang malaking building, isang aircon, then, kumbaga, indoor unit lang yan. Yung air handling unit. Dito yung air filter, dito naman sa lugar na to yung cooling coil, then, para makuha yung hangin, hihigupin ng motor dito, blower, ibubuga sa air condition room. Then
meron siyang return, pabalik-balik lang. Ayun lang ang cycle. Yung fresh air, required yun. So, hindi naman talaga totally na kung ano yung laki nung return air, eh ganun din yung fresh air. Kasi mawawala ng lamig yung area. Kasi sobrang init ng fresh air na may tuturing. So, usually, 5 to 15% lang ng opening ng damper yung ginagawa para magkaroon ng fresh air yung loob ng building. Next, sir. Ayan yung mga types of HVAC system. Familiar naman kayo dyan. Window type, DX type. Ito, DX AHU pag malalaki. Yung chiller, merong air-cooled or water-cooled. Ang BRF, usually controlled na yung voltage, may frequency o tinatawag na variable refrigerant flow. Yung VRV naman, variable refrigerant volume. Ang BRB, originally gawa ni Daikin. Kumbaga, nakapatent yan sa kanila. Kaya yung iba't ibang, kumbaga, original si Daikin pagdating sa sa BRB system. Kaya sila ang unang nagpatent. So, yung ibang mga manufacturer, BRF na ang ginagamit nilang term. District cooling, ito naman, pag multi-establishment ang sinasakop gaya sa ibang bansa. Dito sa atin kasi, parang Rockwell, merong ganan. Parang district cooling na rin na maituturing yung malaking system. Sa ibang bansa naman, gaya sa Dubai, Saudi, yung company doon, wala siyang ginagawa kundi magpalamig ng tubig o kaya yung lamig ng tubig galing sa dagat, di ba? Kapag malalim ang dagat, malamig ang tubig. Kinukuha nila yon, ayun yung nagsacycle sa tubo. Then yung pag dumating na doon sa AHU, i-utilize ngayon ng AHU, yung lamig na yon. Ang tawag naman doon, absorption. Pag kuha na niya yung lamig kasi continuous ang flow by the use of pumps, water pumps. Magsacycle lang siya balik uli doon sa dagat. O kaya yung iba may compressor talaga na ginagamit, yung chiller nga, tubig ang pinalalamig. Then ayun yung magsacycle. Kasi sa ibang areas ng building, mas magastos kung laging refrigerant ang lalakad sa mga tubo. So mas magastos yon. Unlike doon sa tubig, palalamigin yung tubig, then ayun yung magsacycle sa area na mga fan coil units, air handling units yan. Next, sir. Sana naunawaan nyo pa rin. Ayan. Same lang naman yon. Ito, isang project lang namin kung alam nyo yung mga Centro Mall, lahat ng Centro Mall, ganyan ang mga unit na mini-maintain namin. Yan, may different coils na then hindi nawawala lagi yung blower. Supply air at saka return. Then ayun lang ang cycle. Next, sir. Pagdating naman sa maintenance, inspection, kailangan talaga yan para ma-improve yung quality ng hangin. So, anong mga kailangan? Regular cleaning of air filters and coil. Familiar ba kayo sa nakakapanood kayo ng mga pre-preventive maintenance ng aircon?
Ayun, same lang naman yon. Mapa malaki, mapa maliit. Meron lang konting diferensya sa ginagamit na air filter. Pero same principle pa rin. Kapag ka seservisan mo, kailangan patay muna ang unit. Linisan mo yung air filter at saka coil, evaporator at condenser. Ang condenser yung nasa likod, yung mainit, yung evaporator, yung malamig. Ayan, yung cooling coil. Then part na ginagawa, ini-inspect yung refrigerant. Kasi may mga unit dyan na gumagana pero wala namang lamig. So, kumbaga tapon kuryente. Pagka hindi natin na-monitor yung level ng refrigerant. Lagi kang nakaset sa 16, halimbawa, wala pa rin lamig. So, ayan, isa yan sa tinitingnan. Minsan, take note, dito sa Pilipinas, hindi advisable na mag-set tayo ng below 20 degrees Celsius. Kasi tropical zone tayo, mainit ang lugar natin. So, mahihirapang mag-automatic talaga ang aircon. Once na hindi nakapag-automatic, lalo mag-generate ng init ang aircon, especially sa compressor. Pag nag-generate na yan ng init, abnormal na yung operation niya, doon nagkakaroon ng problema, especially yung mga unit ngayon, mga inverter. So, nagkakaroon ng hindi magandang cycle, kumbaga. Nagkakaroon ng abnormality. Checking for air leaks, proper insulation. Ang point naman yan, doon sa mga ducted type. Wala kasi rito ducted type, pero kung mapapansin nyo, sino ng ducted type dito? Nakakita na aircon. Familiar ba kayo sa aircon ng SM? Ayun. Mapapansin nyo yung mga gilid doon, may mga louver. So doon yun lumalabas yung hangin galing sa cooling. Yung iba naman, return. Louver return, air return, at saka discharge. Basta lahat ng may mga ganyang itsura, ganon. At nasa loob ng wall, ducted type yon. Pag naman nasa kisame, o di ceiling type, mga four-way, kalimitan. Routine professional servicing, so kailangan din yan. Kasi especially pag malalaki ang unit natin at saka DX type, pagka hindi natin na pangalagaan wala tayong routine, ubos na pala ang refrigerant, gumagana ang system, ayun na nga, konsumo, then magko-complain yung mga tao kasi walang lamig di ba? Monitoring system, especially sa mga company, pag malalaki ang unit, tenanted area, kailangan merong tayong mga log sheet ng mga equipment, ng mga chillers. Kasi kapag nagbabago ang parameters, let's say bumababa yung karga ng refrigerant o kaya bumababa ang amperahe at tumataas ang amperahe, kailangan ina-analyze yun ng mga engineer. Sa part nyo naman, as electrical, pag nakita nyo pa lang yung amperahe na tumataas, kailangan marunong kayo mag-analyze kung anong trouble. Let's say, madumi na yung condensing unit o kaya wala nang flow ng tubig. Nagbibigay ng abnormality yun sa mga chiller. Ito pa, using non-toxic and low volatile
contaminants. Yung nabanggit ko na rin yan kanina, yung mga chemical na involved sa loob ng building, parang ganun. Then maintaining humidity between 30 to 50 once na ang area nyo ay parang office area lang. Pero iba ang maintaining humidity pagdating sa mga data center, gaya ng pinagtrabahuan ko. So, lahat naman ng yan, total, medyo malalalim yung iba. And hindi naman kasi nung part pa ng inyong ng inyong field of pinag-aaralan nyo ngayon. So, pwede na nating skip. Total, halos pare-parehas lang naman. Ayan, purifier, same pa rin. Next, sir. Medyo nakaka-boring na, Ito yung mga actual namin, project. Ayan, yung AHU, PAKU. Ito yung mga ini-apply naming chemical na ginagamit. Medyo harmful din, pero pag ini-apply yan, laging may mass. So, kailangan banlaw na banlaw ang unit bago namin iwan. Kasi makaka-apekto yun sa mga nag-occupy sa loob ng building, sa mall. Ito, pa lang to, pag-apply ng chemical, bumabagsak na kagad yung dumi. Ganon yung gamit naming chemical. Then, i-sprayan pa yan, lalong magbabagsakan yan. Then, mas parang bago, kumbaga, pag dumaan sa maintenance. Ito naman, isang device isang technique lang para malaman kung efficient pa yung cooling system, sinusukatan ng flow rate. Gaya niyan, 624 na lang, kumbaga, mahina na. Dapat ang mga malalaking unit, yan yung aircon, na mga nasa 1,000, 1,200, yung mga bago pa. Pag hindi na maintain ng unit, talagang doon nagkakaproblema. Kasi yung air handling units na yan, makapal yan. Merong 10 inches, 6 inches, 8 inches. So, kapag hindi maintain, sooner or later, mahihirapan ang mga compressor. Yung compressor, part yun ng chiller. Siya yung heart ng system para magkaroon ng cycle yung refrigerant. So, kami bilang isang contractor, basta dumaan sa amin ang mga cooling system, bago namin bitawhan, satisfied ang client. Gaya nitong project dito, ang unit niyan, Dunham Bosch. Then, since ang unit na to 10 years na, samot-saring problema na na-encounter ng mga engineering. So, even yung supplier nila, vendor nila, suko na sa paggawa ng solusyon. Kaya nabanggit lang sa amin ng engineer na kakaiba daw yung naging serbisyo namin. Then, after nung service na kasi namin, pagbalik namin doon sa area, panay mga naka-jacket na ang tao. Then, yung kumbaga, puwang-puwang na yung tenant, nag-alisa na dahil karamihan sa kanila nagko-complain na mainit ang establishment, yung mall. So, ayun, doon naman ako natuwa na after nung PMS namin, samot-saring papuri yung narinig namin sa engineering, sa tenant, sa building administrator, na gumanda yung lamig. So, yung isa kasi naming technique na ginagawa, ganito.
sinisecure namin yung yung mga electrical components behind dito sa evaporator. Yan. Isa lang to sa technique na ginagawa namin, pinapaandar namin yung blower habang ini-spray. So yung turbulence ng lakas ng hangin at yung anong pressure washer, since makapal yung cooling coil, hindi basta-basta makapenetrate. So itong ginagawa namin. Tinatakpan yung ibang area, then nagpo-focus doon sa area na naka-open. Inuuna namin yung parting baba para yung dumi kasi niyan, kumbaga naka-hill formation. Binubomba namin yung ilalim para bumaba ang dumi. Then pagpunta sa taas, dire-diretso na ang bagsak ng mga dumi. So yung plug na evaporator, nagagawan pa ng paraan. Next slide, sir. Ito, photo presentation lang ng mga part ng equipment ng gumaganap para maibigay yung air quality. Kasi nasa air quality tayo eh. Ito naman, sight glass ng refrigerant. Ito naman, sa isang system may 3 compressor, may mga karga yan ng refrigerant, yung pressure niya. May discharge at return, suction, at saka discharge at suction. Isa yan sa minomonitor namin at nasasabi namin sa mga engineer na may problema ang system nyo. Diyan pa lang, pagtingin pa lang dyan, alam ko na kung anong papaliwanag ko sa engineer. Take note, hindi lahat ng engineer nakakabasa ng ganyan. Hindi lahat ng engineer na mechanical na nasa field marunong bumasa, marunong mag-analyze. Karamihan sa kanila nagre-relay pa rin talaga sa technician. Anong tawag naman? Excuse lang muna sa mga engineer. Pero hindi ko nila lahat. Marami kasi ako na-encounter na engineer talaga na asa lang sa report ng technician. Totoo yun. Kasi ang technician ang talagang humaharap sa iba't ibang klaseng pagsubok sa loob ng building. Nagre-relay lang sila. May mga building na magagaling doon, hahangaan mo talaga. At napapaliwanag nila sa technician naman, pabalik, yung mga knowledge nila na kakaiba. Kaya pag nasa field kayo, hanggat maaari, alamin nyo talaga yung tungkol sa trabaho nyo. At kung madadagdagan nyo pa, yung knowledge na kahit hindi related o hindi directly part ng inyong sinumpang tungkulin at pwede nyo na malaman, magagamit nyo pa rin yun balang araw. Ayun yun. Ito naman, oil level sa compressor. Isa yan sa tinitignan. Vital din yan. Kasi once na walang oil, alam nyo naman, kapag ka walang oil, walang lubricant sa isang machine, talaga masisira, di ba? So, isa yan sa minomonitor pag malalaki ang system. Thank you. Next, sir. Yang air leaks, isa sa isang factor sa paghina ng magandang hangin sa isang establishment. Maganda naman yung performance ng cooling system. Anong tawag nun? Okay naman ang karga, okay ang hangin pag nireadingan. Pero pagdating sa diffuser, ang hina. Malinis ang evaporator, malinis ang filter, pero mahina. Pero ito pala ang dahilan. Kaya pala poor yung air quality. Ang nangyari kasi dito,
Sa ducting. Hindi basta-basta kasi nakikita to unless bare yung ceiling. So nasa loob yan ng ceiling usually. Pagka kasi may maintenance na umaakyat, hindi aware sa mga tinutuntungan, ganito ang nangyayari. Meron nag-maintenance ng electrical, ng CCTV, access sa ceiling, nag-check ng kung anong linya ng internet, tumuntong lang kung saan. So pagdating ng panahon, nasa field kayo, iisipin nyo lagi yung safety. Huwag kayong basta-basta papatol sa pinagagawa sa inyo nang hindi naman safety yung gagalawan nyo. Ilalaban nyo yun sa supervisor nyo na hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi kasi safety. Malalagay ako sa alanganin. Ipaliwanag ng tama, then gumawa ng hakbang para masolusyonan ng tama. Huwag yung oo lang kayo ng oo, maggalemo lang kayo sa malalagay na pala kayo sa alanganin. Kailangan marunong kayo magpaliwanag sa mga supervisor nyo in future na kailangan lagi kayong safe sa trabaho nyo. Kung kinakailangan ng PPE, kung kinakailangan ng harness, bulol na ako, tuyo na. Next slide, sir. Ayun yun. So, inaano namin yun. Kino-correct, kumbaga. Ito naman yung isang part ng papel namin na ipinapasa sa tenant once na tapos yung preventive maintenance na may kinalaman sa aircon. Mapapansin nyo yung Centro Mall Pulangi. Abot kasi kami sa sa buong Luzon. Halos medyo naikot namin ang mga area ng Luzon dahil sa mga projects. So, isa yan sa pakita ko lang pero hindi naman kasi nung mahalaga. Pero isang basehan na tinitingnan, ito. Halimbawa, ayan, may kinalaman to sa electrical, di ba? Mapapansin nyo, yung dating 80 amperes, after PMS, naging 71 na lang. Ayan, yung mga data na yan. Pinakita ko lang kasi kapag quality ang maintenance nyo, may impact talaga yun sa sa equipment. Makikita yung difference. Yung difference na ilan yan? More than almost 10, di ba? Or 10. Malaki ang kinalaman niyan sa isang building, kung paano nakakatipid sa kuryente. Kapag nakakatipid sa kuryente, syempre, malaking bagay yon kasi lahat naman tayo, hanap talaga natin matipid, di ba? So, at the same time, na-elongate mo yung buhay ng equipment pagka na-preventive maintenance mo ng tama. Pagdating naman doon sa karga, ayan, ito naman, sa pressure yan. Nakikita yung karga since ang pressure and temperature ay laging correlational. Pag bumaba ang temperature, bababa din ang pressure, di ba? So, ayun, may kinalaman din yon. Hindi ko na lang ipapaliwanag kasi na yon. Pwede namang pag-aralan nyo. Huwag nyong kalimutan lagi na mag-Google kung may bagay kayong hindi alam related sa magiging trabaho nyo. Mapalad nga mga estudyante ngayon Kasi isang pindot mo lang sa internet, may ka na. May sagot ka na. Hindi gaya namin dati na hindi pa uso ang internet. Di ba? Okay, next, sir.
Ayan. Additional photos lang yan na may kinalaman sa ano. Next, sir. Ayan. Nakita nyo ba yan? Pagdating ng panahon, kasamahan ko yan. Pero kumbaga partner ko yan sa crime. Isiningit ko lang kasi hindi ko mo professional na ang graduate tayo ng 4 years. Ako, graduate ng 4 years, nag-industrial engineering. Hindi ko mo graduate na tayo ng magandang ng school, hindi natin mararanasan yung ibang pagsubok. Ayan. Dahil sa kagustuhan namin magkaroon ng overtime, hanap kami ng OOT-hin. Kasi pag OT, extra pera, di ba? So, ngayon lang nakita siguro yan ng asawa ko. Ang nangyari kasi dito, naglilinis kami ng air filters. Biglang bumigay yung tinutuntungan namin. So, nahigit namin yung filter at saka louver, bumagsak sa amin, kaya ganyan kami kadumi. Halos, bago namin malinis ang let's say isang panel na to, isang filter, 3 araw namin bago matapos sa sobrang kapal ng dumi. Kasi hindi nila naalagaan ng ayos yung air filtration ng fresh air. Tapos may substation pa to. Nahulog kami, ganyan ang itsura namin. Isinampol ko lang kasi patawa eh. Ayan yung bagay na hindi ko makalimutan bilang isang technician. Kasi sa paghahangad naming kumita, ay talagang susuungin kahit anong pagsubok, may maiuwi lang sa pamilya. Ganyan. Siguro yung mga mga magulang nyo, hindi nyo lang alam ang mga dinadanas nila, pero baka mas higit pa sa dinanas namin sa paghihirap para mabigay yung magandang kinabukasan sa mga anak. Ganyan yung mga magulang talaga. Iniisip lagi ang kapakanan ng anak. So, hanggat may time kayo, inuulit-ulit ko, mag-aral kayong mabuti para maganda rin yung future nyo. Hanggat maaari, huwag nyo maranasan yung kagaya nito. Kasi mahirap. Ang natatandaan ko dati, natutulog lang ako, merong 3 hours, 4 hours, duty na ulit sa takaw ko mag-overtime. Dahil sa baba ng rate ko sa RCBC dati. Para may maiuwi akong magandang sweldo sa asawa ko. Nag-o-overtime. Mas mahaba pa yung overtime hours ko kaysa sa basic hours. Ayan ang mga naranasan ko. Kaya ngayon, ayun, hawa ng Diyos, binigyan ako ng konting pag-iisip, yun, naka-move on naman, medyo maluwag-luwag na sa oras, at tuloy-tuloy pa rin naman ng company. Next, sir. Ayan, hindi ko na siguro paliwanag to kasi madali namang intindihan yan kung basahin nyo lang, di ba? Ayan, Internet of Things, eco-friendly refrigerants, yung mga latest refrigerants, so binanggit ko pa rin. Kung dati-dati, mga R22, ang kaibahan ng eco-friendly, yan yung kahit sumingaw, hindi malakas ang impact sa ozone layer. So, yung mga lumang refrigerant, pinagbabawal na i-produce kasi kaya nagkakaroon ng climate change, isa sa faktor ang refrigerant. Yung pinupush ng technology ngayon, gumamit ng mga solar power, air conditioning, meron sina DI, ewan ko kung meron silang mga sinusupply na aircon. Pero na yan, marami ng technology ngayon na energy efficient. AI-based predictive maintenance. Sabihin ko lang,
usually ginagamit yung coefficient of performance. Kumbaga, kung ang system mo automated na, meron niyang pang-monitor ng temperature, ng in and out, then binabasa ng computer yung mga data na nasasagap ng sensors niya, then magbabato siya kung ano nang kailangan ng isang system. Then, pinamamahala ng isang software. Kaya kung anong kailangan ng aircon mo, sasabihin niya mismo. Kung kailan na maintenance, anong kailangan i-maintain, ayun yung mga latest technology. Okay na, sir. Medyo na rin ako. Salamat sa inyong environmental and health benefits. Well-maintained cooling system, improve air quality, reduce energy consumption, and minimize greenhouse gas emission, clean air, enhances occupant comfort, reduces illness, and support overall productivity and environmental protection. Halos paikot-ikot din lang naman sa word na yon ang kailangan. Health and comfort. May kinalaman lang sa yung impact, let's say doon sa pag-maintain pa lang, may impact din yon sa equipment, sa gamit ng kuryente. Paglaki ng gamit ng kuryente, pag dami ng gatong na ginagamit sa power plant, parang ganun lang. Mag-isip lang kayo ng palaki kung saan pumupunta, kung saan nagmumula ang natin, mga sources of energy. Same lang din yon. Kaya, ganon importante yung maintenance para magkaroon ng quality air na may kinalaman din sa health natin kung hindi natin isasakatuparan ng tama yung mga bagay na binanggit ko kanina. Actually, malawak pa yun. Kumbaga, mga lang to. Mga konting lang. Aral lang para sa inyo. Next, sir. Ang conclusion natin, ayan, effective management of air quality and cooling system is essential for comfort, health, and sustainability. By implementing proper maintenance routine and adapting best practices, individuals and organizations can achieve better air quality, energy efficiency, and longer system life. Ultimate contributing to healthy indoor environment and greener planet. Ayun, di ba? Naunawaan nyo naman siguro. Halos paulit-ulit lang yung word na yun. Next, sir. Ayan. Ang company namin, nagmula ng Makati. Kwento ko lang ulit. Then, nung mag-pandemic, nag-focus ako dito sa San Pablo. Since taga rito talaga ako sa San Pablo. Pero ang project namin, abot ng norte, abot ng south, paikot-ikot lang kung saan magkakaroon ng pera. Kumbaga, ayan. At iba't ibang project din. Nag-handle kami ng civil, CCTV, electrical. Next, sir. Ayan. Mga different types of aircon. Ito naman, chemical flushing. May kinalaban din doon sa ayan, power system ng chiller. Ito, window type lang. Ito, PACU, precision air conditioner. Yung isang yan. Ito, dito yata to. Familiar ba kayo dito? LSPU yata yan. Yung kulay green doon sa may likod ng admin. Yon. Ito naman, hindi ko na kailangan
banggitin. Pero cooling tower may kinalaman sa pagpapalamig ng chiller, ng compressor, ng condenser. Ayun yun. Since indoor air ang tinalakay natin, sa indoor lang tayo. Pero kung pagtutuunan natin ang air conditioning system as a whole, napakalawak pa. Kasi hindi pa natin binanggit yung mga yan, cooling tower. Thank you, sir. Next. Ayan. Ito naman mga testing machine sa sa FPIP. Nag-install din kami kahit iba't ibang project, ducting, construction, pero paminsan-minsan lang. Mas focus talaga kami sa air conditioning. Ayan, mga pump. Next, sir. Ito yung shop namin sa tapat ng, isingit ko lang. Kung meron kayong mga kakilala, halimbawa, gusto ng aircon at gusto murang aircon, ayan, pwede nyo kaming hanapin sa tapat ng SSS. Andyan ang pwesto namin, may physical store kami, may bodega kami, ayan, may AUX, Daikin, OX, TCL, actually kahit anong brand, kinekater namin at binebenta namin. Sa ngayon, marami kaming stock ng AUX, OX, at saka, yan, chick. Inverter aircon lahat. Next, sir. Tapos na pala. Maraming salamat. Nagpapasalamat ulit ako sa mga bumubuo ng program na to, nagtiyaga, at lalo kay Sir Sir Gomez, kay Doc, na inimbitahan ako dito. Kahit alam kong magkakandapiyok ako, sinubukan ko. At salamat naman. Kung may natutunan kayo, lalong maraming salamat. Etong dalawa, pakibigyan lang ng premyo. Sana Maraming all. salamat sa inyo. Sana hindi kayo na-boring. Napaka-generous Thank you. naman, sir. Napaka-generous ng Jeran. Thank you so much, Company Mr. pala, Eric. site namin. At rin kami sa Facebook. Hanapin nyo lang ang Jaran o kaya sa Google, lalabas yan. Ayun yung website namin. Maraming salamat. Magkaka-aircon na din kami. Salamat po. Thank you so much, Pasensya sir. na ako, napahaba. Okay lang, sir. Listening to you, it is truly worth it. Thank you so much, sir. Again, thank you so much, Mr. Eric C. Pontelia. Please give him a big round. Your story, your success is again truly an Remarkable. inspiration for us and very remarkable. Thank you so much. So I believe